Amen. Matthew 24, verse 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came and to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left there here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For the nation shall rise against nations, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Verse 8 altogether, and these are the beginnings of sorrows. Father, we thank you for this day. May you bless us at gabayan po kami ng banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral. In Jesus' name we pray, Amen. Brother Marvin, padala naman yung board dito. Sige, makakaupo na po tayong lahat. Thank you very much mga kapatid ko sa Panginoon. At ngayon, mag-aaral po tayo ng konting pabura na rin, bro. Pasensya na, hindi ko nabura kanina. Ito. Ayan. Mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay about end times. Kanina po sa kotse, kung kayo po ay may sasakyan, mararamdaman nyo na siguro yung epekto ng gera. Napakataas po ng krudo at ng gasolina. Sa mga nakamotor, mga nakasasakyan, sobrang umaaray na po tayo. Kaya po kanina si Sister Jenny Rose sa Petron, nagpa-full tank na. Ako, hanggang 1,000 lang talaga kaya. Pero kung may motor ka, Brother Ray, mararamdaman mo din yan. Dati yung 100 mo, medyo full tank na ngayon. Dahil po yan, epekto ng gera. Ngayon, tayong mga Kristiyano, paano po ba tayo magre-respond sa mga gera-gera? Paano ba natin i-deal yung mga nangyayari ngayon? Kasi po, pag tumaas sa mga kabataan, ito ay seryoso, maapektuhan kayo. Pag tumaas ang krudo at gasolina, lahat ng bilihin tataas. Pag tumaas ang bilihin, mas magiging mahirap tayo. So ang ating pag-aaralan ngayon, what does the future hold? Ano ba ang mangyayari sa hinaharap? Tayong mga Kristiyano, paano ba natin tinitingnan ang bukas? Ngayon, gusto ko sanang hingin ang inyong 100% focus at participation sa pakikinig kay Pastor. Pwede nyo bang sabihin amen? So, wag muna tayo magkwentuhan, yung mga labahin natin, wag muna nating isipin, yung mga kachat natin, wag muna nating isipin yan. Tuon muna tayo sa lesson po natin, okay? Now, ano ba ang mangyayari sa hinaharap? Siguro, narinig na natin yung rapture, narinig natin yung tribulations, narinig natin yung millennium. Ngayon, sabi sa akin ng student ko, Pastor, malapit na ba? Ganto, ganyan. Alam niyo po, palaging malapit na. Hindi na tayo magtatagal kasi marami tayo. 3-page to. 3-page tapos ang daming details. Palaging malapit na. Bakit? Unang-una, naniniwala tayo sa tinatawag na doctrine of imminency. Bakit kaya hindi ito nakakonect? No? Itong dito. Hindi nakakonect. Hindi ko nakikita. Sige, hayaan nyo. Figure out nyo na lang. Doctrine of imminency. Sabihin nga natin imminency. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Pag sinabi mong imminency, coming soon, hindi mo alam kung kailan. Parang magnanakaw. Meron ba sa inyo, alam nyo magnanakaw kung kailan pupunta? Hindi natin alam. So pag sinabi nating malapit na talaga. Kasi naniniwala tayo sa imminency. Ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan mangyayari ang katapusan. Pero malapit na. Malapit na, pero hindi natin alam. Pwedeng ngayon, pwedeng bukas, pwedeng mamaya, pwedeng next week, pwedeng next month, or mismong sa minuto. Pagkatapos ng preaching, hindi pa tayo nakakakain ng masarap na luto ni Sister Helen na HMM daw HNM. Helen and Mayas. Ang tawag doon? Palabok ba yun o malabon? Tsaka hindi nyo pa natitikman yung turon. Hindi, joke lang. Lumpia yun lumpia.
pwedeng pagka-amen ko, mag-rapture na. Bakit? Kasi ang Bible, nagtuturo ng imminency. Coming soon. Hindi natin alam kung kailan, pero malapit na. Ngayon, pansinin nyo, sa bawat century, sa bawat panahon, sa bawat ages, lagi tayong binibigyan ni Lord ng reason para maniwala na malapit na. 6 years ago, anong nangyari? Miinit na dito. Tribulation na, wala pang rapture. 6 years ago, ano nangyari? Pandemic. So ngayon, binibigyan na naman tayo ng reason ni Lord after 6 years para maniwala na malapit na ang kanyang pagdadating. Ganon kasi yung Biblia. Meron tong impact sa atin. Kasi ang mga Kristiyano ngayon, anong gusto? Magpayaman, magpagato, ganyan. Yung tipong parang hindi na sila mamamatay. Parang forever na lang sila nandito. Pero mga kapatid, merong katapusan na sinasabi ang Biblia. At pag sinabi nating imminency, yung mangyayari sa hinaharap, hindi natin alam, pero malapit na. Pero bago mangyari ang lahat, meron tayong tinatawag na doctrine of rapture. Yan, palagi naman natin ito narinig. Pag sinabi nating rapture, ibig sabihin, bago mangyari yung magkadaletse-letse ang mundo, bago magkaroon ng World War III, magkakaroon muna ng rapture. Ano yung rapture? Kung saan lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo ngayon, sa Pilipinas o saan man, dadating si Jesus Christ mula sa mga ulap at kukunin tayong lahat. Bakit? Merong reason si Lord kung bakit na tayo kukunin. Kasi dadating yung judgment day kung saan paghihirapan ng Diyos yung mga taong naiwan dito sa lupa. So, kailangan magkaroon ng rapture. Bago magkaroon ng tribulation, kailangan muna mag-rapture. Ayan yung hindi natin alam kung kailan mangyayari. Pwedeng ngayon, pwedeng mamaya. Tinuro yan sa 1 John chapter 14. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong magulmihanan. Maniwala kayo sa Ama, maniwala kayo sa akin. Diba? Paghahanda ko kayo ng place sa langit. At pag nakapaghanda ko na kayo, babalik ako upang kunin kayo. Yan ang ibig sabihin ng rapture. Maaaring bukas, maaaring mamaya, o sa makalawa, hindi natin alam. Now, after ng rapture, bakit? Ano ang mas malalim? Medyo mas malalim to ng konti. Pupunta tayo ng mathematics. Kaya sabi ko, yung focus nyo at attention, ituon nyo muna sa ating pag-aaral. Bakit imminency? Bakit hindi natin alam? Punta tayo sa pangalawa. We need to understand the 70 weeks of Daniel. Nako, pastor, punta tayo ati step sa, kung meron kayong Bible, please mark it, very important passage in the Bible. Daniel chapter 9. Medyo lang tayo ng konti, aral-aral lang tayo. Okay lang sa inyo mga kapatid? By the way, kung di nyo naiintindihan, huwag kayong mag-alala, mahal pa rin kayo ni Lord. Amen? Mahal kayo ni Lord, ha? Daniel 9, verse number 27. Okay. Basahin ko ng maigi, dahan-dahan na meron pang unawa. Basahin natin. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that the termine shall be poured upon the desolate. Now, punta tayo sa verse number 24 at step. Sabi ng verse number 24, ilang weeks daw? 70 weeks are determined upon thy people. Ayan 70. Pag sinabi nating 70, 70. Ano yan sa Spanyol? Kasi 50. Basta, yun na yun. 60, 60, 70. Basta, yan, ha? 80 lang, tsaka 90 lang ang alam natin. Pero yung 60, 70, medyo mahirap talaga yan. 70, 70. Yan, 70. Susulat ni Pastor. 70 weeks. 70 weeks lang, ang tinutukoy dito yung Israel. Para to pa rin ng Panginoon yung kanyang pangako, 70 weeks na lang ang natitira. Now, hindi na natin ito babasahin, explain na lang ni Pastor. Ito ay pinag-aralan ni Pastor ng 4 years, ng 1 year, at ng maraming taon. So, makinig po kayong maigi. Sabi ng Bible, 70 weeks, magmamat tayo ng konti. Sa 70 weeks, sa isang week,
merong 7 years. Okay. Yung isang week, ilan daw meron? Nakuha ba or nalito na kayo? So, equivalent ng isang week, 7 years. So, para to pa rin ng Diyos lahat ng pangako niya, kailangan mangyari yung 70 weeks. So, ilang years yun? Ang gagawin natin, so paano natin malalaman kung ilang years? Okay, very good. 70 times 7. So, baba mo lang yung 0, 7 times 7, 49. 490. So, 490 years na lang ang mangyayari bago matupad yung pangako ng Diyos sa Israel. Na yung pinangako niya na magkakaroon ng kingdom. Okay? Ibig sabihin, payapa. Ngayon, ang nangyari dun sa binasa natin kanina, may tinatawag na ika-69. Mula sa time ni Daniel, hanggang si Jesus Christ pinako, lahat yan ay 69 weeks. So kung 69 weeks, ilang years yan? 490 minus 7, ilan na lang? 483. So, mula ito sa Book of Daniel, from that year, lumipas ang 483 years. 483 years, ang nangyari, dumating si Jesus Christ. Nung dumating si Jesus Christ, namatay siya. Pinako sa krus, nabuhay muli. Ngayon, anong nangyari? Nakompleto ba yung 70 weeks? Hindi. Hanggang 69 weeks lang. Meron pang natitirang 7 years. Meron pang natitirang isang week, which is, ilan ang equivalent ng isang week? 7 years. Now, sabi ng Bible, yung Messiah makakat off sa ika-69th year. And then yung ika-70th year, which is 7 years. Yung ika-70th week, which is 7 years, matutupad yung tinatawag na Jacob's trouble. Didisiplinahin ng Diyos ang Israel bago nila makamtan yung kapayapaan o yung pangako, yung kingdom. Pero anong nangyari? After nung napako si Jesus Christ, ilang years na mula kay Jesus Christ hanggang ngayon? More than 2,000 years. So, papaano na yung 7 years? Ang ibig sabihin yan, kaya tayo it will lead us to number 3 ati step. Punta tayo sa number 3. The rapture begins the final prophetic clock. Ngayon, from Jesus Christ, hanggang sa 70th years, sana nasusundan nyo pa, ay 70th week, andito tayo ngayon. Merong gap na malaking malaki na namumuhay tayo from Jesus Christ hanggang mag-rapture. Pag nag-rapture, pag dumating si Jesus Christ halimbawa ngayon, doon na magsisimula yung ika-7 years. Nagets natin? Ulitin ko. From Jesus Christ, 69 week, tumigil yung tinatawag na prophetic clock. So, imagine natin merong isang orasan. Hindi nagpatuloy yung ika-last week, which is 7 years, which is 1 week. Bakit? Kasi 2,000 years na yung nakalipas. Pag nag-rapture, ngayon, nag-rapture, which is 2026 kasi 2026 na tayo ngayon. Doon uli, mangyayari yung ika-70th week, which is 7 years. Yan ang ibig sabihin ng 70th week of Daniel. Kaya siya imminent, hindi natin alam. So, 2,000 years na ang nakakalipas. Ngayon, punta tayo sa next Roman numeral number. Roman numeral number 4. Anong nakalagay? The tribulation period. Ano yung tribulation period? Yung tribulation period, eto, yan yung 7 years. Bakit 7 years? Gerald, bakit 7 years? Bakit Sunday school, no? Bakit 7 years? Kasi, yun yung ika-70th week. At ang isang week, 7 years. So, 7 years yung tribulation period. Pero pagdating, hindi na natin ito malaranasan. Bakit? Nasaan na tayo? Nasa langit na tayo, pinuhan na tayo ni Lord.
Anong ginagawa natin doon? Titignan kung anong mangyayari. Manonood tayo ng Netflix na ang drama ay yung nangyayari sa mundo, kung paano sila pahirapan ng Diyos. Hindi. Ang ginagawa natin sa langit, kokoronahan tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng rewards kung talaga naglingkod tayo sa Kanya. So, i-judge tayo ng Panginoon kung talaga tayo naglingkod sa Kanya. 7 years. Now, merong dalawang section ang 7 years. Okay? So, let's say pa ganito. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seven. So, ahatiin natin yan. So, pag nag-rapture, dumating na si Jesus Christ. Dumating na. Tayo, church. Dumating na si Jesus Christ. Nasa langit na tayo. Ngayon, halimbawa, paano ba yung rapture? Ngayon, halimbawa, nagpipreach ako, biglang nag-rapture. Boom. Naiwan si... Sino man pa yung maiwan? Kunyari, may naiwan si Braille. Si Braille na lang. Inspired ka naman, brad eh. Naiwan si Braille, di pala siya saved. Hindi pa talaga siya tumanggap kay Jesus Christ. Nadaya lang ka pa lang pala ng isip mo, ng puso mo. Ngayon, mararanasan mo yung 7 years. Pero itong 3.5 years, 3 taon at kalahati, so that is 3 years and 6 months, ito ay peace. Bakit peace? Kasi yung Antichrist, anong gagawin niya? Yung Antichrist, gagawa siya ng covenant. Gagawa siya ng kasunduan. Di ba magulo sa Middle East? Bakit sila naggera-gera? Ang daming reason bakit huwag kayong magsabi-sabi ng kung ano-ano sa Facebook na naiintindihan nyo fully kung bakit sila naggegera. Dahil sa gontaw, dahil mayabang si Trump. Hindi. Rooted yan sa religion, land, politics, etc. Hindi siya. Pero ang pinaka-roots niyan, ito yung Bible. Kung bakit may gera-gera dyan. Ngayon, ang gagawin ng Antichrist, pagkakasunduin niya ang lahat ng religion, kaya magkakaroon ng one world religion, one world government, and one world currency. So sabihin niya natin, one world religion, one world government, tsaka one world currency. Now, lahat ba yan possible? Yes, nakita natin yan nung pandemic. Nung one world religion, pinagbawal ang pananambahan nga eh. Ano ang nasusunod? Yung government. One world government, nakita natin nung pandemic. And yung currency, karamihan, ako pag namamalengke, naranasan ko na maraming pagkakataon, namamalengke, wala akong cash. Ano lang, Gcash lang. So lahat yan, possible na. Ang gagawin ng Antichrist, magkakaroon ng peace for 3.5 years. So, 3.5 years. Andyan pa ba kayo? Nakasunod pa, Pastor. Very good. Andyan pa kayo. Pero, Roman numeral number 5, the rise of Antichrist. The Antichrist, gagawin siya ng kasunduan, pero after nito, after ng 3.5 years, yung kasunduan na kanyang ginawa sa mga Israelita ay sisirain niya. He will break the covenant and persecute the Israel. Ngayon, segue tayo ng konti. Pag pumunta ka ng Jerusalem, which is hindi pa tayo nakakapunta doon, sa picture lang, merong tinatawag na Temple Mount. Sa Temple Mount, ang nakatayo doon yung tinatawag na Dome of the Rock. Yung Dome of the Rock, yan ang second holiest place ng mga Muslim. Ang mga Israelita, di ba meron mga temple binabanggit sa Bible? First temple, sinira ng mga Babylonian. Second temple, sinira ng mga Romans. Yung third temple, hindi nila matayo-tayo. Bakit? Kasi andun yung Dome of the Rock. Kaya, ang temple sa end times, sa mga huling araw, dapat matayo. Kaya ganito yan. Pag nakita mo nang nakatayo yung templo, ibig sabihin nag-rapture na. Ibig sabihin, naiwan ka na. Yun ang ibig sabihin ng Brother Jet. Naiwan ka na, nag-rapture na. Bakit? Kasi nga, kailangan matayo yung templo. Bakit? Kasi pagdating ng 3.5 years, si Antichrist, pupunta siya doon sa templo ng mga Hudyo, mag-aalay siya ng baboy at sasabihin niya, ako ang Diyos. Tapos, papatayin niya ang mga Israelita. Pagdating dyan, etong another 3.5 years, etong tribulation, sa gitna nito,
Yun ay tinatawag na Great Tribulation, kung saan, next slide, the judgment of tribulation. Andyan na yung 7 seal judgment, mga selyo. Pag binuksan yung selyo, magkakaroon ng war. Andyan na yung sinasabi nyong, if you may term it as World War III, taggutom, wala pang taggutom, gutom na tayo. Death, cosmic disturbance, may 7 trumpets. So 7 seals, 7 trumpets. May karoon ng environmental devastation. 1/3 ng tubig. Alam nyo, anong mas marami sa Earth? Tubig o lupa? Tubig. 1/3. Pag sinabi mo mga 1/3, ikatlong bahagi ng tubig sa buong mundo magiging dugo. So maraming mamamatay na mga sea creatures. Merong demonic torment and massive destruction. Another 7 bowl. Bowl ba or bowl? Bowl. Yan, pag binuhos yung mangkok ng anghel, magkakaroon ng mga sakit, magkakaroon ng sobrang init, darkness, and final global destruction. So yan ang mangyayari sa 7 years. Sa second half, 3.5 years, yan yung Great Tribulation. Ano na mangyayari? Next slide. Meron tinatawag dito, hindi ko na nilagay. Meron tinatawag, by the way, generated yan ng ChatGPT. Sabi ko, mag-generate ka ng video. Ang galing niya nga gumawa. Mas maganda pa sa Google. Ngayon, lahat ng mga natira dyan, lahat ng mga natira, ng mga magre-rebelde sa Diyos, mag-iipon-ipon yan. Doon magkakaroon ng Armageddon. Tapos, babalik ang Panginoon dito, sa time na yan, after ng 7 years, yan na yung tinatawag na second coming ni Jesus Christ. Sino yung kasama ni Jesus Christ? Kasama niya yung mga ni-rapture. Kasama niya tayo. Then sa Battle of Armageddon, mananalo ang Panginoon, matatalo ang Antichrist, and Christ, next slide, magkakaroon ng Millennial Kingdom. Next slide po, yan. The Millennial Kingdom. Magkakaroon ng 1,000 years. Si Satan, ilalagay siya sa tinatawag na bottomless pit. Bottomless pit. Ibig sabihin, bottomless, walang bottom, walang surface sa baba. Nauhulog lang si Satan doon for 1,000 years. So, wala dito si Satan. Mamumuhay tayo at yung mga taong nakaligtas dito sa tribulation, makakapasok sila sa 1,000 years. Ang gagawin ng Diyos sa 1,000 years, yung mundo, i-rebuild niya ulit. Pagagandahin niya ulit. Parang katulad ng Garden of Eden. Parang restoration. Parang nirenovate. I-renovate ng Panginoon yung buong mundo. And then mamumuhay tayo ng 1,000 years. Kasama ng mga taong naligtas dito sa tribulation. One key, walang taong papasok sa millennium na hindi sila saved. Ibig sabihin, pagdating ng tribulation, may mga taong makikita nila na kailangan nila si Jesus Christ. Kaya pag nag-rapture mamaya at naiwan ka, Brad, naiwan ka, sister, paano maligtas? Tanggapin mo ang Panginoon. Now, let's say, si Hart, halimbawa, hindi ka pala saved talaga, Hart, nag-rapture mamaya. And then, 3.5 years, peace pa yan. Pero after ng 3.5 years, magkakaroon ng tatakan. Tatakan. Pag hindi ka nagpatatak, pugot ulo. Sino yung mga hindi magpapatatak ng mark of the beast? Sila yung mga Christians. Si Hart yung mga magiging martyr para sa kanilang pananampalataya. So marami pang masisave sa tribulation, pero sila ay papatayin. Kaya nakita ni John yung mga martyr pumapasok sa heaven. Sila yung mga nanampalataya sa Panginoon during tribulation, pero dahil sa kanilang pananampalataya, pinatay sila. Papatayin sila ng Antichrist, papatayin sila ng beast or Antichrist. And then yung great image. Now, after 1,000 years, spirit is called millennium or millennial kingdom. Ito yung pangako. Diba, sabi nga, after ng 70 weeks, yung pangako ng Panginoon sa mga Israelita ay mangyari. Ito na yon, millennial kingdom. Lahat ng mga pangako ng Diyos sa Israelita, diyan natin tutuparin. Kaya nga, number 1 tip, kahit sinong iboto mo, kahit si Vico Soto pa ang iboto natin, hindi pa rin magiging matino
ang gobyerno ng Pilipinas. Bakit? Kasi hindi pa si Jesus Christ ang nakaupo sa trono. Kaya if you're looking for perfect government, mauna ka na sa millennium. Walang perpektong gobyerno. Palaging may mali. Bakit? Kasi tayong tao, makasalanan tayo. Kahit magaling pa yung leader, pero yung kanyang mga galamay, wala din, corrupt din, walang mangyayari. Pero hindi ibig sabihin, wala nang mangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya nga tayo nagpe-pray. Pero kung gusto mo ng perfect government, walang ganon. So sorry mga kapatid. Ang perfect government dito sa 1,000 years millennial reign of Christ. Andyan pa kayo, nakasunod pa. Anong oras na? Pag may tanong kayo mamaya sa afternoon service, kaya mag-afternoon service kayo. Pag may tanong kayo, itanong natin mamaya. Now, makikita natin yan sa Revelation chapter 20. After 1,000 years, hindi pa tapos, hindi pa yan happy ending. Eto, hindi pa yan happy ending. Hindi pa yan, meron pang mangyayari. Nasaan si Satan ulit during 1,000 years? Nasa bottomless pit. Pero after 1,000 years, papakawalan ulit si Satan. 1,000 years, marami na ulit ang tao. Halimbawa, si Deo, halimbawa, nag-rapture, naiwan ka, di ka pa talaga pala saved. Ngayon, hindi ka napugutan ng ulo, nakaligtas ka, nakapasok ka ng millennium. Nakapasok ka dito. Tapos may mga din, may mga babae din na nakapasok ng millennium. Ikaw, tsaka makakapag-asawa ka pa. Ngayon, pag nag-asawa ka, magkakaanak kayo. Pag nagkaanak kayo, dadami at dadami din yan dito. During 1,000 years. Marahil, hindi ganun kahirap mga anak, kasi maganda na yung mundo, kasi nga i-restore ng Panginoon. Pero after 1,000 years, yung mga iilang makakaligtas sa tribulation, dadami sila ulit. Ang sabi ng Bible, para silang mga buhangin sa karagatan. Then, mag-iipon-ipon yan ulit sila at dideceive sila ni Satanas. Idideceive sila ni Satanas. At mag-iipon-ipon sila, next slide, sa tinatawag na final rebellion, yung Gog and Magog. Sabihin nyo nga, Gog and Magog. O, huwag niya sasabihin kapag matigas yung ulo ng kapatid nyo, Gog ka talaga, Magog ka sa akin. Gog and Magog. Yan ay place kung saan dyan mag-iipon-ipon lahat ng mga taong magre-rebelde sa Diyos at na-deceive ni Satan. Then after that, babalik ulit ang Panginoon, susugpuin sila at papatayin silang lahat at mananalo ulit ang Panginoon. And after that, pagkatapos niyan, magkakaroon dito sa gitna nito bago mag-new heaven and new earth, next slide, na tinatawag nating Great White Throne Judgment. Magkakaroon ng paghuhukom. Lahat ng mga taong isinilang mula kay Adan hanggang sa huling taong ipapanganak, lahat yan ay huhukuman. Pero itong Great White Throne Judgment, sabihin niyo po, Great White Throne Judgment. So let's say, ito ang hell. To hell. Hell to hell. Hell yan, ano? Sa Great White Throne Judgment, lahat ng mga taong nasa hell, andito ang Panginoon, andito tayo sa likod ng Panginoon, bubuhayin ulit yan. Bubuhayin hindi para makasama natin sa langit, kundi bubuhayin para i-pronounce, parang sa ICC, di ba, yung pronouncement ng mga kaso, or pag pinopronounce na yung sentensya, sesentensyahan na, babasahin lahat ng ginawa nila, works nila, good and evil sa kanilang buhay. Ang tagal niyan kasi lahat ng tao sa buong mundo, Great White Throne Judgment. Di natin alam kung merong yan sectioning, kung paano gagawin ni Lord. Pero makikita natin dito yung mga mahal natin sa buhay, mga napunta sa impyerno. At pagkatapos niyan, itong impyerno na yan, ang sabi ng Bible, and death at ang kamatayan and hell at yung impyerno were cast into the lake of fire. Kaya yung impyerno, panandaliang temporary place of torment lang yan. At yung impyerno, itatapan sa lawa ng apoy, ito ang ikalawang kamatayan. At habang buhay, dun sa lawa ng apoy, for eternity, dun mapupunta yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. And then after ng Great White Throne Judgment, gagawa ulit ang Panginoon, next slide, new heaven and new earth. Yung alaala natin patungkol sa lumang mundo, aalisin na ng Panginoon. Gagawa na siya ng bagong mundo, bagong kalangitan.
That is the final new eternal order of the Lord. Makikita natin sa Book of Revelations, chapter 21 to chapter 22. So dito sa new heaven and new earth, wala nang kasalanan, wala nang kamatayan, wala nang sorrow, wala nang nakakainis, wala nang stress, wala nang depression, wala na lahat ng negativity. Forever and ever, makakasama natin ng Panginoon sa mga taong tumanggap sa Kanya. Kaya, now, yan, mabuti natapos ni Pastor. Masyadong maraming details, pero I want to encourage you. Una sa sarili mo, ligtas ka ba talaga? Say amen if you're saved. Tunay ba talaga ikaw nanampalataya? Hindi sa relihiyon. Hindi sa gawa o sa anumang mga bagay. Sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, doon tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. So, my friend, kung walang changes sa buhay natin, kung walang conviction ng Holy Spirit deep inside of us, walang pagbabago sa atin, ganun pa rin yung anyo mo, walang changes, wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos, ayaw mo mag-church, pinipilit ka pa rin. Maybe you don't have the Holy Spirit of God, maybe you are not yet saved, at kailangan mo si Jesus Christ bilang yung Diyos at sariling tagapagligtas. You need to admit na ikaw ay makasalanan, na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, at ang Panginoong Diyos lang ang makakapagligtas sa iyo. Walang iba kundi si Kristo, pananampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, yung mga loved ones natin. Knowing that they will suffer in hell for eternity. Yan yung nagiging dahilan minsan bakit hindi ako makatulog. Yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga taong nasasalubong mo, yung friend mo sa Facebook, yung mga artistang gusto mo, yung mga idol mo, kung wala sila sa Panginoon, mapupunta sila sa impyerno. Kasi totoo ang Bible, mga kapatid. They will go to hell for eternity, forever and ever. Now, anong ginagawa natin para sila ay makakilala kay Lord? Yung mga tao na yan, walang simba-simba. Wala silang hilig sa Diyos kasi wala silang pagkakilala sa Panginoon. They will go to hell because they don't have Jesus Christ. So, ano mangyayari? Huwag tayong mag-hope na baka maligtas sila. Mag-pray tayo na iligtas sila ng Panginoon kung sila ay nasa probinsya, that God will send someone who will share to them the gospel. At kung kaya mo silang ibigyan ng gospel message, gospel verse, videoan mo sila, video call, mag-send ka ng mga message mula sa salita ng Panginoon so that they may know the Lord Jesus Christ. And then another conclusion. Kung hindi natin alam kung bukas ay huli na or baka mag-rapture na mamaya or baka maiwan ka, basta pag naiwan ka, joke nga ng mga pastor, pag naiwan ka, sa'yo na tong church. Gagawa tayong kasulatan, sa'yo na yung aircon, sa'yo na yung sasakyan ni pastor. Pag nag-rapture, pero rejected naman yan ng Antichrist, magkakaroon ng communism, di ba? Communism. Kasi common na, no? One world government, one world lahat. Pero pag nag-rapture mamaya at naiwan ka, hindi mo na kami makita, you need to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Pero, papapatunayan yung pananampalataya mo kung dumating na ang persecution, if you will receive the mark of the beast or to be martyred. Kung hindi natin alam kung kailan mangyayari to, mga kapatid ko sa Panginoon, at any moment, we as believers, we must live a holy lives. Tayo ay mamuhay ng merong kabanalan. Anong ibig sabihin ng kabanalan? Pag sinabing holy sa Bible, hiwalay. Humiwalay ka sa kung ano ang mali, kung ano ang kasalanan, kung ano hindi maganda. Sabi ng Bible, kung sino man ang nagne-name na siya ay na kay Kristo, let him depart from iniquity. Huwag kang sumama sa mga barkada mo magdadala sa iyo sa kalikuan, sa kapahamakan, sa kasalanan. So mga young people, huwag nyo nang subukan. Kung gusto nyong subukan, huwag nyo na nga subukan. Kulit nyo Di masarap ang alak. Kakapahamak nyo lang yan. Sa atin naman mga mothers, dapat
Alam natin kung paano tayo mag-behave. Gayahin tayo ng mga anak natin sa mga tatay. Dapat maging seryoso tayo sa paglilingkod kay Lord. So sa inyo mga young people, ibigay niyo yung buhay niyo sa Panginoon. Hindi kayo magsisisi. Eto, medyo segue lang tayo ng konti. Sabi ko, pag maglilingkod ako sa Panginoon, pero patutunayan ko sa mga tao na pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi ka magiging kawawa. May I ask you honestly, si Pastor Jomar ba mukhang kawawa? Anong amen? Minsan, di lang ako nagpa-plancha ng damit, pero may plancha kami sa bahay. Biniregaluhan nga ako ng plancha, yung ganun pa. So, pag tinatawag ka ng Panginoon sa ministry, sumuko ka. Maraming blessing na unimaginable. Maglingkod ka sa Panginoon. Pastor, boring. Walang party-party. Hindi boring. Masaya sa Panginoon. Ipag-pray nyo ako na pag-pray natin ng bawat isa kasi magkakapatid tayo kay Lord. Live a holy lives. And then, another one, be faithful in ministry. Maging tapat tayo sa Panginoon. Marami tayong ministry. Kita nyo, di ba, si Pastor Jom, ako pa yung, mga young people, tumingin kayo sa akin. Ako pa yung gumagawa ng pagre-record ng video. Madali lang naman yan gawin eh. Madali lang yan i-set up. Pero nagpe-pray ako, Lord, sana merong kumuha ng trabaho ito. Hipuin nyo na magsasabi, Pastor, ako na magre-record every Sunday. Wala lang ako cellphone. Kailangan ko pa rin yung cellphone mo. Tapos, maraming ministry, kailangan mo lang buksan yung mata mo. Buksan nyo yung mata nyo, tapos tingin kayo doon sa banda doon. Ministry yun. Paghuhugas, paglilinis. Pag tayo ay merong gawain sa Panginoon, maging faithful tayo kay Lord. Amen? And another one, share the gospel. Palagi tayong So this Saturday, iniyayahan ko po kayo habang nagtuturo ng bata dito. Kung may time po kayo, tayo po ay magsosolwining ng umaga. And please say this, even so, come, Lord Jesus. Or Maranatha. Sabi nyo, Maranatha. It means, even so, come, Lord Jesus. Can we say that together? Even so, come, Lord Jesus. Okay, let's repeat it all together. 1, 2, 3, go. Even so, come, Lord Jesus. Magulo yung mundo. Pag tumingin tayo sa news, may I tell you everybody, hindi tayo nakatingin kung ano yung sinasabi ng news. Sinasabi ng news kung ano yung ibabalita nila, pero alam natin kung bakit nila yung binabalita. They're just telling, what? Anong latest? War man yan, famine, another pandemic, and we know bakit nangyayari yun. Kasi malapit na ang katapusan. Pero pastor, bakit nga dati pa sinasabi malapit na? Imminency nga. Namumuhay tayo sa gap. Pero at any moment, pwede na magkaroon ng rapture and then makokompleto na yung 70th week of Daniel. I hope we learned something at tayo ay na-encourage mula sa salita ng Diyos. Let's all stand up and let's pray. Father in heaven, we thank you. Apektado po kami sa